'Di ba? Ay, minsan tinutulog mo na lang kapag hindi mo naintindihan, eh. Oo Buti na lang din. ngayon may mga subtitle. Oo, thank Pero God. kapag nanonood ka kasi ng ganyan, minsan nakakatulugan Hmm, mo, nakakahilikan mo pa talaga. totoo. Pero ako talaga yung isa katatapos lang, hindi ko talaga tinulugan yan siya. Oo nga, yung Yung ano Bon ba, Appetit, Biti? ang Ang ganda. ganda. Alam Buti na lang may translation. Kung wala totoo. talaga, hindi ko naintindihan yung kwento. 'Pag gano'n ba, hindi ka nahihilo na pinapanood mo ta's at the same time binabasa mo yung intro? Hindi din. O Hindi? siguro kasi sa sobrang panonood mo ng mga gano'n, Hmm, nagkakaroon ka na ng idea idea. ng mga words. Ah, yeah. So, sometimes, yung mga natututunan mo, parang minsan question mo na nga yung subtitles. Bakit mali yan? Oo, 'di ba? Totoo. O hindi Oo. ganyan yung sinabi niya. Kasi ako Mm. parang sa mga Thai. Oo, Mm. 'di ba? Kapag nanonood ako ng mga series Hmm. nila, minsan talaga question ko yung Ba? subtitle. Oo, kasi sabi ko, "Uy, hindi yan yung ibig niyang sabihin." 'Di ba? Gano'n. Naiiba kasi. O Oo. kaya do'n ako nakakatulog. Katulog. Oo, ta's nakakahilik na rin ako ng Oo bonggang-bongga. din. Paano yung like, oh Gano'n. my God! 'Di ba, snore more, worry less. Bakit nga ba humihilik at ano ang ibig sabihin nito sa ating katawan? Alamin dito sa Kada Kata wonder. Wonder. Araw-araw ka din bang napupuyat? Or gabi-gabi kang walang tulog dahil may katabi kang humihilik? Nakakairita, di ba? Pero bakit nga ba humihilik ang mga tao? Narinig mo na ba yung parang may chainsaw sa tabi mo kapag natutulog ka? Or yung parang may construction site sa tabi mo? Ah! Ang ingay, di ba? Ano ba? Hindi mo na ako pinatulog. Well, chances are, may humihilik. Baka ikaw yon. Sorry, bestie. So bakit nga ba nag-snore ang isang tao? Ang snoring ay nangyayari kapag nahihirapan ng hangin na dumaan sa ilong o lalamunan habang natutulog. Kapag may bara, nagva-vibrate ang mga tissues sa throat at doon na nagsisimula ang ingay. Pero saan galing yung bara? Pwedeng dahil sa paghiga ng flat sa likod, baradong ilong like may sipon or allergies, timbang o pagiging overweight, pag-inom ng alak bago matulog, hugis ng bibig o lalamunan mo. Oo, kasama talaga yan siya. Minsan, harmless lang ang snoring, pero minsan din, senyalis ito ng sleep apnea. Isang kondisyon kung saan paulit-ulit kang humihinto sa paghinga habang natutulog. Kaya di dapat basta-basta i-ignore. Paano ito maiiwasan o mababawasan? Here are some easy sleep tips para sa mga mahilig o ayaw mag-snore. Matulog ng nakatagilid. Iwasan ang paghiga ng flat sa likod. Kasi pwedeng maharangan ng dila at soft palate ang daanan ng hangin. Mas bukas ang airway kapag naka-side sleep ka. Gumamit ng dagdag na unan. Iangat ang ulo para mas madali ang paghinga at maiwasan ang hilik. Linisin din ang ilong bago matulog. Gamitin ang saline spray, mag-steam o maligo ng mainit. Kapag walang bara sa ilong, mas tahimik ang tulog. Iwasan ang alak bago matulog. Yes, kuya, ikaw tinutukoy ko. Pinapalambot ng alcohol ang throat muscles, kaya mas malakas ang hilik. Panatilihin ang tamang timbang. Ang taba sa leeg ay nakakaliit sa daanan ng hangin. Kahit konting bawas sa timbang, malaking epekto sa hilig. Sundin ang regular na sleeping schedule. Matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, wag puro scroll. Mas maganda ang tulog, mas mababa ang chance na humilik. Also, may nabibili online na makakatulong sa pag-iwas ng paghilik, gaya ng nasal dilators or anti-snoring mouthpieces. And fun fact, according to experts, mas madalas daw mag-snore ang mga lalaki kesa sa babae. Pero kapag nag-menopause na si ate, halos pantay na. Dahil sa hormonal changes, kaya walang pinipili ang hilik. Ang hilik, hindi lang basta ingay. Pwedeng signal yan ng katawan mo na may kailangan ka ng ayusin. Kaya bago ka matulog ulit, try mo itong mga tips. Better sleep, better life. Good day and good vibes.
Real. So ngayon alam na natin. Kasi nga hindi nakakadaan ng maayos yung air. Kaya kailangan dapat talaga na we have to really take good care of our health. Very, very important yan siya. Parang yun, yung grabe yung tito ko, talagang rinig hanggang kabilang kwarto yung hilik niya. Ay, Tapos may totoo. suspension kasi, parang, tapos gilada namang gaganon, tapos nanginginig Oo. talaga yung mga pader. Totoo po, totoo. Ang malala na kilala ko talaga, pero hindi personally nakakilala ko, si Oo. Jokoy. Joke. Yung comedian sa yeah. Amerika, yun may slip up niya siya, tapos nire-record din daw ng kanyang nanay. Sabi niya, are you going to die? Ginaganon daw siya ng nanay niya. Ay, totoo. Kasi Oo, yung gumaganon ganyan. talaga yun siya, yung tipong nawawalan talaga siya ng hininga. Pero tulog siya. Hindi na alam. Oo, throughout. So malalaman na lang nila kapag may nag-record talaga sa kanila. Pero merong mga mouthpieces ngayon yung sticker. Yeah, yung black. Oo, yung nilalagay na itim dito sa bibig. Nakaganon ka lang. Oo, actually. Yun yung kapag doon ka, parang pinipigilan niya atang lumabas yung hangin, tama? Oo. Basta may mga gumagamit ng ganon. Ako hindi kasi ako makagamit ng ganon kasi parang feeling ko, mamamatay talaga ako. Oo. Baka hindi ako magising. Oo. Masasanay daw kasi mahirap sa yun. ilong, Ay, nalalabas hindi ko kaya doon. yun. Yung iba nga lumulobo pa nagiging plastic balloon yung Ay, tape. true! Ay, true! Gusto ko yun. Yung iba, nakanganga pa talaga. Gumagano'n talaga silang nag-uurok. Ang nakakainis pa kapag may nag-uurok, tapos babangunin mo, tapos sasabihin mong nag-uurok ka, hanmot, gaganyan Tapos sila. kapag pikit mo ng konti, nag-urok na kaagad. Sa akin, may isang taong naiinis palagi sa akin kapag kasama kong natutulog. Bakit? Oo, Malakas? kasi daw para daw vapor. Malakas ka maghilik? Dati siguro, pero ngayon nga kasi slim-sliman na tayo. Hindi ko Oo, alam. hindi mo na I-try alam. kong i-record one time yung sarili ko. Or tanungin ko yung kaluluwa ko. Oo. O yung mga puso Inihilak daw. ka ba? Nahilik ka ba, Bea? Ganon. Oo, din. Pero, syempre, kaya naman pala gumaganti yung mga pusa ko sa gabi. Kasi, Siguro hindi din sila makatulog. tulog. Kaya hindi rin sila Kaya ayaw nagpapatulog. nila akong patulugin. Oo Kaya nga. ngiyaw sila ng ngiyaw. Nyaw. Kala mo siguro. ganti-gantian lang to. Uy, pero ingat po tayo ha. Mm-mm. Delikado yan. Yes, oo. So as much as we can, kailangan talaga natin mag-seek ng professional help. Yes. Oo. Kapag matindi na yung pag-uurok natin. Yes, totoo yan. malala na yan. Lalo na Mm-mm. kapag meron pang napasok dyan. Usually, ginagamit nila yung swimming pool. Ay, opo. Nakakatakot po yan. Dirty. Totoo, kasi pwede ata yun mag-ano ng aneurysm. Sabi ng Sabi nagpa-check. nila? Oo, ng Totoo isa sa ba? mga doktor. Oo. Oo. Pwedeng maging cause yun ng aneurysm. At saka babaho yung kwarto mo. Kapag nakanganga ka. ba? Oo, magdamag. Diyos mo yung garapon. Tapos nakasarado pa yung mga bintana. Pag gising mo sa umaga, bakit amoy Amoy lawa? Ang sakit naman nun, nakaka-dry. Tsaka. Oo O tsaka nakakahiya din yan kapag naka-boarding ka. Ay, Oo, pag naka-boarding ka lang, 'di ba? Parang apat kayo, tatlo Oo. kayo sa isang kwarto. Mm. O, nakakahiya ka. I-record ka nila, gagamitin nila 'yun against you. Tapos yung building nyo. Oo. Tapos may kayo pa tent, tapos ang lakas ng urok mo. Ala, That's not right. Totoo. Nakakahiya. That's not right. Kaya pag alam mong nag-uurok ka, kumuha ka ng sarili mong kwarto. Yes. Dapat soundproof. Tape. Lagyan mo lang. Meron din akong kakilalang ganyan. Ay, ang layo-layo na niya, maririnig mo pa rin talaga. Ba? Oo. Yung kaibigan ko nga, taga-America, paggabi nila, naririnig ko. Anyway,